pa po ako Kristiyano parang mapagbigay na ako. Amen. History lang po ng pagtatrabaho. Nung po ako nagtatrabaho, may na-hire na 4 na engineer. Dahil kung mapagbigay ako, tinuruan ko lahat ng 4 na engineer. Lahat ng alam ko, tinuro ko. May mga kapalit po pagiging mapagbigay. Hindi po, yung pong iba maramon ko natural po yan natural, kahit saan po, sa hospital sa mga natural po yan. Kaya lang po may ugali po talaga akong lahat ng alam ko binibigay ko. Mapagpala po talaga ang Diyos. Amen. Kasi pag nung turuan ko sila, hindi na ako nagtatrabaho. Magaling pa po sila sa akin. Mas magaling pa po sila sa akin. Kaya wala na akong trabaho. Yung naging trabaho ko may tagabilang na lang ng overtime nila. Dahil kalma ako na lang. Yan po, ganyan po ang Diyos. Ganyan po ang ginagawa ng Diyos sa mapagbigay. Ngayon kung maraming kayo, magaling kayo sa trabaho, solo yung trabaho araw-araw. Ngayon, yung pong blessing ko, ito yung bago ko pong trabaho ngayon. Binigyan po akong trabaho. Hawakan ko raw yung planta. Tinignan ko puro Arabo ang salita. At kung bigyan nyo ako ng Arabo na kasama, binigyan ako. So, ang ginawa ko po ay bagong graduate na Arabo. Ganun din po, tinuro ko lahat yung kailangan na ituro sa kanya. Sa pagpapala ko ng Diyos, ako po nagsasiyahe, siya nagtatrabaho. Ayun lang po. Maraming marami sa inyo. Yung pala ang technique, ano? Amen. God bless Buluhay ni Jill. Kaya Pala pala ang technique, eh. madala siya sa group. Share ka lang. Mayroon pa po ba na gusto patotoo? Parang tumingin kayo. Si Magkadag na wala na. Sabi ni Ipon daw niya kasi ati siya naman yung kasi Welcome back, Ate Chua. Praise God. Praise God, amen. In behalf sa mga baguhan, no, ako po ang tumatay. Hindi po pa. So, magandang umaga po sa lahat. Nakatayo po sa inyong harapan. Ako po ay, kumbaga, maraming salamat sa healing na binigay ng Diyos sa akin. No? So, higit po sa kaalaman ng lahat, nanganak po ako, isang buwan pa po yan. So, sabi nga ni Kuya Marlon kanina, whoever is blessed with little, i-bless daw ni Lord ng marami daw. Siguro nakita ni Lord na magaling ang pagpapalaki namin kay Sela, kaya dinagdagan niya ng isa. So, praise God pa din. Praise God pa din sa ginawa ng Diyos sa buhay namin. No? So, ayun lang, wala pang 3 days na lang, mag-iisang buwan na po. So, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-intindi, sa pagsusuporta, sa mga prayers ninyo. And nakatayo po sa inyong harapan ngayon, practice lang muna, no? Practice muna, baka kasi bumuka yung tahig ko. So, maraming salamat sa kagalingan, sa Diyos po lahat ang kapurihan na kanyang ginawa sa buhay ko. So, hindi po madali yung pinagdaanan ko, no? Sa pangalawang kasi po siya. CS po, magkasunod sila. Almost 3 years or 2 years din ang gap. So, yung pag pangalawa mo pala, same incision, doon na same nahiwa. So, kung saan ka hiniwa nung una, bubuksan ulit yon. Doon pa din. Kaya, imagine nyo, yung gumaling na sana na sugat, yung na sana na sugat, bubuksan ulit yon. At doon, tatahiin ulit. Diba? Susugat, gagaling ulit, pero
sa awa po ng Diyos, not by might, not by power, but by the Spirit of God. So kung doon kahihiwain ulit, ibig sabihin, masakit siya at totoong masakit talaga yung pangalawa. Mas masakit kaysa sa una. Pero sabi nga sa salita ng Diyos na, di ba, si Apostol Pablo nga, sabi niya, may pinagdadaanan siya na sakit dati. Nag-pray siya kay Lord na, Lord, sana tanggalin mo itong sakit na pinagdadaanan ko. Pero 3 beses nga hiniling ni Pablo kay Lord, pero hindi siya. Sabi ni Lord, ang sagot lang ni Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. So, ibig sabihin, kung saan ka pinakamahina, kung saan ka pinakanasaktan, doon mas ipapakita ni Lord ang kanyang kagalingan, ang kanyang kapangyarihan sa iyo. Kaya kailangan natin minsan pagdaanan yung naging mahina tayo, hindi naman pwedeng malakas tayo lagi. Minsan dumadaan din tayo na inaatake tayo ng sugar, naatake tayo ng high blood. Para doon natin maalala si Lord, di ba? Doon natin i-commit ulit natin yung sarili natin kay Lord, di ba? Kasi i-remind tayo kay Lord galing sa mga kahinaan na yan na siya ang ating kalakasan. Minsan kasi nakakalimutan natin, diretso lang tayo sa buhay natin, di ba? So, nakakalimutan natin na kay Lord pala galing yung kalakasan. So, huwag tayong makalimot na tumawag kay Lord lagi. Kasi sa Kanya, nandyan yung kalakasan, kagalingan, at kasaganaan. Amen? Amen. So, yun lang po sa Diyos lahat ng papuri, pagsamba, at all glory belongs to God. Yun lang po. Maraming salamat.